Huwag kang mangamba, hindi ka nag-iisa. Magandang araw mga kapanalig. Nasa 13 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. At maligayang kapistahan ni San Pablo sa lahat ng mga kapatid ko na kasapi sa Pauline family. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo. Pagkatawid ni Jesus sa lawa na sakay sa bangka, pinagkulumpunan siya ng maraming tao sa tabing dagat. At may dumating na isang pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Nagpatira pa ito sa kanyang paanan at pilit na ipinakiusap sa kanya. Naghihingalo ang aking dalagita, kaya halika para maligtas siya at mabuhay sa pagpapatong ng iyong mga kamay. Kaya umalis si Jesus kasama niya at sumunod din sa kanya ang mga tao na gumigit-git sa kanya. Nagsasalita pa si Jesus nang may dumating galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga at sinabi nila, Patay na ang iyong anak na babae. Bakit mo pa iniistorbo ngayon ang guro? Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang. At wala siyang pinayagang sumama sa kanya liban kina Pedro, Jaime at Juan kapatid ni Jaime. Pagdating nila sa bahay, nakita niya ang kaguluhan. May mga nag-iiyakan at labis na nagtataghuyan. Pumasok si Jesus at sinabi, Bakit nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. At pinagtawanan niya siya. Ngunit pinalabas ni Jesus ang lahat, at ang ama at ang ina lamang nito ang isinama at ang kanyang mga kasamahan. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng bata, hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kum. Na ang ibig sabihin, Nene, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At nooy di bumangon ang bata at nagsimulang maglakad. At nagkaroon ng pagkamangha, malaking pagkamangha. Mahigpit na iniutos ni Jesus sa kanila na huwag itong sabihin kanino man at sinabi sa kanila na bigyan ng makakain ang bata. Huwag mawalan ng pananampalataya at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ito ang katuruan ng ating ebanghelyo ngayong araw. Isang modelo para sa atin si Jairus. Lumapit si Jairus kay Jesus upang magsumamo na pagalingin ang kanyang anak na may malubhang karamdaman. Kaya lang dumating ang malungkot na balita na wala na itong pag-asa. Ngunit sa kabila ng pagkabigo at pangamba, nanatili si Jairus na may tiwala kay Jesus. Ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala ay nagbunga ng himala at nagbigay daan ito sa pagkabuhay muli ng kanyang anak. Sa pagtitiwala at pananampalataya ni Jairus, matututunan natin na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may pag-asa pa rin sa pamamagitan ng Diyos. Ang kwento ni Jairus ay paalala sa atin na kahit anong hamon ang ating hinaharap, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa at pananampalataya. Magtiwala at manalig tayo kay Jesus sa bawat yugto ng ating buhay. Hindi tayo dapat padala sa takot o pangamba, bagkus dapat tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Ito ang paalala sa atin ng kantang Huwag Kang Mangamba, na hango naman sa Salmo. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at taga-tubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita, minamahal kita. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayo lagi sa aming panalangin araw-araw.
Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala ng bilin ni San Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.